Lahat, I hope everybody is recharged doon sa napakasarap na kinain natin. Ang dami daw, ang daming iba-iba. Anyway, alam niyo po, 35 years ago, same day today, December 22, taong 1989, ang iba sa atin ay buhay na nung panahon na yon, when the gate of Brandenburg in Berlin was open, signifying the unity and the imminent togetherness of East and West Berlin. Meron pong tinatawag na Berlin Wall sa kanilang Kapitolyo na naghihiwalay doon sa dalawang magkaibang political na nangunguna sa kanilang bansa. At ito ay isang napakagandang kaganapan, hindi lang sa kanilang bansa, kung hindi sa buong mundo, na kinikilala hanggang ngayon na isang pagpapakita ng pagkakaisa ng isang bansa. Kung ang isang bansa ay nagnanais ng pag-unlad at paglago, kagaya ng Alemanya o ng Germany, tinanggal nila yung harang sa pagitan nila upang umunlad ang kanilang pamumuhay, gumanda ang kanilang pakikisama sa isa't isa. Lalo pat higit ang mga mananampalatayang Kristiyano ay tanggalin ang anumang harang, any form of barrier that separate us from each other. At yan po ang ating paksa sa hapong ito na binasa natin kanina sa aklat ng Epeso. Ito ay makikita natin sa ika-4 na kabanata ng Epeso. 1 hanggang 7 talata. Hindi ko na babasahin. At hayaan nating tignan natin mula doon sa unang kabanata hanggang sa ika-6 na kabanata. Yung chapter 4 ay panibagong yugto. Ito yung unang bahagi ng ikalawang yugto noong sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Meron tong 3 kabanata rin, kagaya ng unang bahagi. Yung unang bahagi, ito ay nagpapakita ng katuruan, mga doktrina na may kaukulan sa kaligtasan, na mayroong kinalaman sa kanilang pananampalataya. Bago ito, nakita doon sa unang kabanata yung katotohanan ng spiritual na biyaya. Pagkatapos, sa ikalawang talata o ikalawang kabanata, nandoon naman yung sinabihan sila ni Pablo noong kayo ay mga patay pa sa kasalanan, dating mga kaaway ng Diyos. Kung titignan natin yung chapter 1 at chapter 2, ito yung kalagayan ng mga wala sa Panginoon na binigyan ng biyaya upang magkaroon ng pagkakakilanlan at paikisama sa Diyos. Pagkatapos, sa chapter 3 naman, andoon yung misteryo ng Ebanghelyo. Na ang Ebanghelyo ay tunay na mabisa, na ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay isang malaking misteryo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya dito. At ngayon, sa ating pinag-aaralan, hindi ko muna babanggitin, isa-isa natin mamaya, pero yung verse 17 ng chapter 4, it talks about life, new life of the believer. Chapter 5, it talks about how Christians should walk in love. And then pagdating sa 22 ng chapter 5, it talks about the family, the duties of spouses to each other. Sa chapter 6, yung mutual respect ng parents sa kanilang mga anak, ganun din ang mga anak sa kanilang mga magulang. At sa verse 5 ng chapter 6 and beyond, ito naman yung kaukulan sa
mga alipin o sa mga manggagawa. Then finally, spiritual living as a whole. At lastly, sa chapter 6, verse 10, pinakita nga yung kabuuan ng pananampalataya. So kung makikita natin, chapter 1 to 3, it talks about all the theology, all the doctrines, all the truths concerning about the Redeemer, concerning about the faith, concerning about the hope, salvation, and everything. Then pagdating sa 4, Paul became who he is, yung kilalang pamamaraan niya ng pagsusulat, sa dulo, lahat practical application. Yung mga binanggit natin, chapter 4, chapter 5, chapter 6, it's all about Christian living. Kung paano mamumuhay ang mga dating patay at kaaway ng Diyos na ngayon ay kasama na ng Diyos, nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo. Ito ang kanyang tinatalakay. Kaya sa makatuwid, ito pala ay isang paalaala ni Pablo sa mga responsibilidad ng mga mananampalataya na may kinalaman sa kanilang buhay at pag-uugali. Na ngayon, sila ay nasa Panginoong Hesukristo, ay meron silang Kristiyanong katayuan. Meron silang mga katuruan na tinatanggap mula sa iglesia o sa simbahan. Ang buod ng mga ito ay pwede nating bigyan ng isang sentence, message as we speak, na ang tanda o yung pagkakakilanlan ng tunay na iglesia ay may nagkakaisang espiritu para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapatibay sa isa't isa at pagpapahayag ng Ebanghelyo. Let me repeat it once more. Ang tanda ng tunay na iglesia ay may nagkakaisang espiritu para sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatibay sa isa't isa at pagpapahayag ng Ebanghelyo. The mark of a true church is a united spirit for God's glory by edifying one another and proclaiming the gospel. Manalangin muna tayo bago tayo pumunta sa ating pag-aaralan ngayong hapong ito. O Diyos na tunay na mabiyaya, ang pangalan mo lamang ang dapat itaas. Ang pangalan mo lamang ang dapat kilalanin. At higit sa lahat, ang iyong mga tagasunod ay dapat na namumuhay ng may kabanalan para sa iyong kaluwalhatian at para sa kalaganapan ng iyong katotohanan na mabuting balita, ang Ebanghelyo ni Kristo. Muli, kung ano ang aming mga kakulangan ay hinihingi namin na iyong punan at nawa ang iyong banal na Espiritu ang gumabay sa amin upang aming mapakinggan ito sa pamamagitan ng aming mga puso. Ito ang aming dalangin kay Kristo Jesus. Amen. Ang sinasabi ditong paghahayag ng Ebanghelyo yung biblikal at matapat na pagpapahayag ng salita ng Diyos dito sa sanlibutan. At yung sinasabi naman natin na pagpapatibay ng isa't isa ay ang pagtatag ng pananampalataya ng bawat Kristiyano o ng buong iglesia, ng simbahan. Paano patatagin ang pananampalataya? Sinabi dun sa verse 12, binasa kanina ng ating kapatid, ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Patatatagin ang pananampalataya ng bawat Kristiyano sa pamamagitan ng mga kapamaraanan ng biyaya upang ihanda sila sa gawain ng Panginoon at ministeryo ng kaharian ng langit. Yan ang kailangan ng isang iglesia. Lahat ng ito ay nagmula sa motibasyon na itaas ang ngalan at luwalhatiin
ang kaisa-isang Diyos. All for the glory of God. Nakita natin yung chain, no? Nung pagkakasunod-sunod dito sa ating talatang binasa sa Efeso. To glorify God through the unity of the church by equipping believers for the work of ministry of gospel proclamation. And as an individual witnesses through our personal testimony. Hindi lamang ang iglesia ang may testimonya, maging tayo na mga mananampalataya dapat lumalakad tayo ng ayon sa pagkakatawag sa atin. At makakamit ito sa pamamagitan ng pakikiisa ng bawat bahagi at ang pagiging isa sa espiritu ng iglesia. Meron tayong 2 puntong titignan ngayon. Hatiin natin yung paragraph na ating tatalakayin from verse 1 hanggang verse 7. Unahin natin doon sa verse 1 hanggang verse 3. And we may say that this is the solidarity within the church o pakikiisa sa iglesia. Yung pangalawa, verse 4 hanggang verse 7, ito ay applicable for both the local church and the universal church, yung mga iglesia na nagsasama-sama. Yung pangalawa, the unity of the church. Pagkakaisa ng iglesia. Tingnan natin yung unang puntos natin. Pakikiisa sa iglesia. Yung verse 1 pa lang, kaya't, yung panimula ni Pablo, isa itong pang-ugnay na nagpapahayag ng aksyon na nararapat o isang konsekwensya noong mga naunang kapahayagan. So, nung sinabi niyang kaya't, tinutukoy niya yung chapter 1, chapter 2, chapter 3. At ang unang bahagi ng sinulat ni Pablo ay lahat may kinalaman sa kaligtasan. Generally, yung sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, kagaya ng mga taga-Galacia at mga taga-Pilipos, ito yung generic letter of commendation. Natutuwa si Pablo sa inaasal ng mga mananampalataya sa lugar na ito. And kung titignan natin yung chapter 6, verse 21 and 22 ng Ephesians, yung tungkol kay Tyquico, sinasabi dito na maaaring ipahayag o isulat, ibahagi ang mga sulat na ito sa iba pang mga iglesia. So hindi lang ito generally for the purpose of Ephesian believer but also the other churches para makinabang sila. Lahat sa mga Helenistiko at mga paganong lugar. Kaya ang isang kagamitan ng sulat na ito ay upang anyayahan na makiisa ang mga mambabasa sa layunin ng iglesia for the cause of the church. Ano ito? Na lumakad ng nararapat at naaayon sa pagkakatawag sa kanila. Meron tayong teacher dito. And in English grammar, meron tayong tinatawag na modifiers. O yung panturing sa Tagalog, sa Filipino. At ito ay ginagamit upang maging mas maliwanag o espesipiko yung kahulugan ng ipinapahayag na salita. Sa teksto natin, kailangan natin tignan yung pagkakatawag. That is one of our key word. Yung pagkakatawag sa Efeso, pag tumuloy tayo sa verse 2, makikita natin sinabi ni Pablo, pagpapakumbaba, kaamuan, pagtitiyaga, pagpaparaya. Yes. Ito naman ang dapat na ginagawa talaga ng mga mananampalataya. Pero, nung siyasatin ko, meron akong mas nakita pa na isang napakaganda na
pagkakatawag ng Panginoon sa mga mananampalataya. Tinignan ko yung usage ni Paul sa word na calling. Then I resulted to 3 separate texts from 3 separate books. Sabi sa Philippians 1:27, let me read it to you briefly. Sabi sa Philippians 1:27, ang inyo lang pamumuhay o ang inyo lamang pamumuhay ay magiging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa Espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. So, dito, yung one usage ni Paul sa Philippians nung calling is calling for the gospel. And then, sa Colossians chapter 1, sa verse 10, ito naman ay tungkol sa pamumunga. Ang sabi ni Pablo sa Colossians 1:10, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalukod sa Kanya, na mumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Kanya, sa Diyos. No? Ito yung isang pagkakatawag, mamunga. At panghuli, sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 12, ang sabi naman dito ni Pablo, na kayo'y pinangangaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumatawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian for God's glory. So, you see, the calling of a Christian, the reason why God calls us is for the gospel, for bearing fruit, and for His glory. Hindi lang basta maging mapagpakumbaba, huwag kayong palaaway, meekness, lowly. Yun yung mga byproduct, yung mga bunga nung pagkakatawag sa atin. But the reason why we are here is for God's glory, gospel, and for bearing fruits. Ang pinakapunto dito ay ang banal na pagtawag ng Diyos ay siyang nagre-resulta ng mga makakristyanong katangian na siyang sangkap ng mapayapa at nagkakaisang espiritu sa loob ng iglesia. Imagine kung walang ganap na pagkakatawag ang mga bumubuo sa bawat iglesia natin. Mga hindi talaga tunay na Kristiyano o walang tunay na Kristiyano sa iglesia natin, sa church natin. Pinagsama-sama mo yung mga makasalanan sa isang lugar. Pinagsama-sama mo yung mga mayroong korupsyon sa isang lugar na mayroong isang adhikain, isang nais, ano magiging resulta nun? Kasalanan. Lahat kamalian, lahat pagsuway sa Diyos. Sabi sa atin ng confession, hindi lahat ng nasa iglesia ay tunay na mga mananampalataya. And that is true. Pero the true calling, the true pursuit, and the true marks of a church must glorify God in unity. Ang tunay na iglesia ay tinawag sa layunin na pagpapabanal ng mga mananampalataya,
pagpapakalat ng Ebanghelyo at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi po ng karamihan, ang diwa daw ng Kapaskuhan ay pag-ibig, pagpapatawad at pagkakaisa. Well, that is, we can say, true. No? In a superficial level, yes, nakangiti ka, babatiin mo yung mga kaibigan mo kahit ayaw mo silang batiin, reregaluhan mo yung boss mo kahit ayaw mo, may kapagbati ka dun sa kapatid mo o magulang mo kahit may sama ka pa rin ng loob. It's happening. Ngunit, dapat nating maunawaan na may mas higit na diwa ang Pasko. Ito ay upang manampalataya sa ibinigay ng Diyos. Kaya isinilang, yung sa preaching kaninang umaga ni Pastor Eman, the incarnation of God through Christ. Kaya siya isinilang ay para tayo ay tubusin sa kasalanan, upang tayo ay manampalataya. At yan ang dakilang pag-ibig, hindi natin kung hindi ng Diyos. As Pastor Ayerson had reiterate earlier in his message, na ganoon kalaki ang pag-ibig ng Diyos Ama para sa atin na kaya niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak. That is the true meaning of Christmas. We don't need to argue kung kailan talaga pinanganak ang Panginoong Jesucristo. That is not the topic. Pero dito sa ating unang punto, meron akong 3 hamon para sa ating lahat. Isa, ISA. 3 pero isa. Naguluhan kayo. Meron akong 3 hamon. First, ilapit mo ang iyong sarili sa mga gawain o ministeryo sa loob ng iglesia na nagpapatibay at nagpapalago ng iyong pananampalataya. Ilapit natin yung sarili natin sa iglesia. Huwag tayong lumayo. Huwag tayong umalis. Huwag tayong manlamig o walang pakialam sa loob ng iglesia. Pangalawa, yung una pala ay ilapit. Kung ikaw ay kabilang sa tunay na simbahan, yung mga marka na binanggit natin kanina, at merong mga kabanalan, kung ikaw ay tunay na kabilang ng iglesyang yan, manatili ka, magpuri ka sa Diyos, magpasalamat ka, at ikaw ay naibilang sa nagkakaisang iglesia para sa kanyang mga layunin na purihin at dakilain ng Diyos. Kung ikaw naman ay wala pa sa isang iglesia o hindi nabibilang sa isang iglesia na mayroong ganitong mga katangian, ay hanapin mo ito. Ipanalangin mo. Kung nakakita ka, sumama ka. Sumama kang umunlad, lumago at tumatag sa pananampalataya. Yun yung una ay. Suwayin mo ang anumang kaisipang ikaw ay mas higit na banal, ikaw ay mas higit na mahalaga, o ikaw ay mas higit na marunong kaysa sa iba. Sa halip, ay pagsikapan mong panatiliin ang pagkakaisa ng Espiritu ng inyong iglesia. Iba-iba ang kapasidad natin. Sa chapter 4, verse 11 and 12, pinakita doon, mayroong mga biyaya ang Panginoon, yung 5-fold ministry, iba-iba ang katangian at kakayanan nila. Sa ibang parte ng Biblia, hindi lang pagtuturo, paghahayo ang binigay na misteryo at kaloob ng Panginoon. Meron din sa pagtulong, meron sa pag-ibig, at kung ano-ano pa. Huwag nating itrato ang sarili natin na tayo ang pinakamatayog. Dahil ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ang nagmamataas ay kanyang ibababa, at ang nagpapakumbaba ay kanyang itataas. Ang Diyos ang ating nasa pinakataas, nasa pinakaunan. At panghuli,
Isa, ISA, isa. Kasi unity, yun na lang yan ako. A, alalahanin mo ang pagkakatawag at komisyon ng Diyos sa iglesia na kinabibilangan mo upang maging daluyan ng pagpapala ng kaligtasan ang ebanghelyo. Alalahanin mo ito. Dapat ito ang isang pangunahing kagustuhan, pursuit, minimithi. Hindi lang ng mananampalataya, lalong-lalo na ang iglesia. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung sa tingin mo hanggang ngayon, ikaw ay kaaway pa rin ng Diyos. Kung sa tingin mo hanggang ngayon, wala kang pakikiisa sa Diyos. Marahil ito na yung oras, ito na yung panahon na ikaw ay magpakumbaba at lumapit, humingi ng tawad at makiisa sa Kanya. Hindi po ang pakikiisa sa iglesia, pagiging membro ng isang simbahan, ang magreresulta ng kaligtasan ng tao. It is the union and communion with Christ and His body. Siguro narinig nyo na yung quotation na preach, die, and be forgotten. Malamang narinig nyo na yun. Preach, die, and be forgotten. It is a very famous quotation made by a German nobility in 1800s na si Ludwig o Nicholas Ludwig von Zindeldorf. Alam nyo, itong si Zindeldorf, noong siya ay 6 na taong edad pa lamang, siya ay madalas na, sabi niya, nagsusulat daw siya ng love letter para kay Jesucristo. Dahil siyang noble, umakyat daw siya dun sa tore ng kastilyo nila at yung sinusulat niyang love letter, itinatapon niya daw as his prayer. And at the age of 16, when he entered the University of Wittenberg, nakakita siya ng isang painting. Ang pangalan ng painting is Ecce Homo. Ito daw yung painting ni Jesucristo na bound, nakatali, pagkatapos siyang hagupitin at lagyan ng koronang tinik at hinarap kay Pilato at sa madla. Nung nakita niya yung larawan na yun, ang sabi niya, nagkaroon siya ng isang matinding conviction. At ang sabi niya, I have loved Him for a long time, but I have never actually done anything for Him. From now on, I will do whatever He leads me to do. Well, isa siyang mayaman, edukado na tao at makadiyos simula pagkabata. Si Zindeldorf ay naging misyonaryo sa Sweden, sa France, at kung ano pa na pang bahagi ng Europa. Siya ay isa sa mga key reformer, key figures, at founder ng Moravian Protestant Church. Moravia sa sa Czech Republic ngayon. No? Kung saan ginamit niya ang kanyang oras buhay, maging kayamanan at impluwensya upang maitatag ang nagkakaisang iglesia sa Moravia. Nawa nakita natin kay Nicholas Ludwig Zindeldorf yung buhay ng pakikiisa sa iglesia at sa Panginoong Jesucristo. Yan ang dapat nating tignan. Yung ikalawang punto natin, pagkakaisa ng iglesia. Kung kanina pakikiisa ng iglesia, ngayon pagkakaisa, unity in the church. Kapansin-pansin, dito sa verse 4 hanggang verse 7, na 9 na beses ginamit ni Pablo yung salitang ugat na iisa o isa.
na ang kahulugan ay kabaligtaran ng marami. No? Numerical number 1. Kabaligtaran ng marami. Mula sa verse 4 hanggang verse 6, 7 beses niya ito ginamit. Lahat ng ito ay ukol sa pagkatawag sa iglesia. Ipinakita nito ang bawat bahagi ng katawan. Ang bawat bahagi ng katawan ay tinawag upang makiisa dahil sa mga kadahilan ng sila ay isang katawan. Iglesia, isang katawan. Ang ulo ay si Kristo, a head is Christ, the body is the church. So, sa katawagan na silang isang iglesia, iisang espiritu, ang espiritu ng Diyos, iisang pag-asa, ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, iisang Panginoon, iisang pananampalataya, ang biyaya ng kaligtasan na pinananampalatayanan nila, iisang bautismo, isang sakramento ito, marahil kasama yung Lord's Supper. Hindi binanggit. Pero ito ay tumutukoy sa muling pagkabuhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, iisang Diyos at Ama. The spirit of adoption, the doctrine is there. At ito ang mga biyaya ng Diyos. Lahat ito ay kaloob ng Diyos para sa kanila. Kung pupunahin natin ang pangunahing paksa sa lahat ng iyon, the subject na makikita natin dun sa verse 6 ay ang Diyos Ama. Ang pinupunto hindi yung kaloob, kundi ang Diyos Ama. At mayroong 3 pang-ukol o preposition na ginamit upang iugnay ang lahat. Yung mga iniligtas, ang iglesia, ang simbahan, hindi lang ang mga taga-Epeso. Yung preposition, I enjoyed it nung nasa seminary ako. Ito yung isa sa pinaka na-enjoy ko na part ng language. Everything tapon na para sa akin. Kasi hindi ko maintindihan. Ito lang yung naiintindihan ko. Preposition. Ang ganda ng preposition. At dito, yung 3 preposition na ginamit, ang ibig sabihin pala ng preposition, expressing motion towards a place. Yung ginamit na preposition ni Pablo, kung ito ang mga tinawag, ang preposition na ginamit ni Pablo sa Diyos ay over, through, and in. O nasa loob. Tingnan natin yun. Nasa ibabaw ang Diyos ng mga tinawag. Nasa loob, tumatagos. Napakaganda na hindi lamang natin nakikilala o kinikilala ang Diyos kung hindi nararanasan natin ang Panginoon. Dahil nilulukuban niya tayo, tumatagos siya sa atin at nananatili siya sa atin. At ano ang pananatili ng Diyos sa mga tinawag niya? We know it. In Old Testament language, He tabernacled with us. At yan si Kristo, ang Diyos na namuhay kasama ng sanlibutan natin na mga makasalanan. Tayo na mga tinatawag at tinawag ng Diyos. God tabernacled with them. Pinapaimbabawan sila, tumatagos at nasa loob nila ang Diyos dahil sila ay mga tinawag ng Panginoon. At sa verse 7 ay pinagkalooban ng biyaya ang bawat isa kay Kristo Jesus. No? Naniniwala ako ang tinutukoy ni Pablo dito, yung verse 11, yung fivefold ministry, apostle, prophet, evangelist, pastor, and teachers. O teka lang, meron naman palang apostle at saka prophet eh. Kanino ba para kanino ba to? Sa mga taga-Epeso, they still have their apostle during that time. We don't have it anymore.
But the main point here is, by implication, ang nagkakaisang katawan ni Kristo ay tunay na lumuluwalhati sa banal na Trinidad. Yes, to the Holy Trinity. Ito ay mahalaga sa isang iglesia sa kabila ng pagkakaiba-iba at mayroong iba-ibang background, culture, no? How we are raised up. Pero nagkakaisa sa Espiritu dahil sa Panginoon. Ngunit bilang isang babala para sa ating lahat, hindi otomatiko na kapag magkasundo o nagkakaisa ang isang iglesia o ang isang grupo, ito ay isang tanda na sila ay tunay. Tunay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Maaaring hindi. Kinakailangan ng kaunawaan sa mga doktrina na siyang elemento at susi ng pagkakaisa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung wala ito, a church will not be considered as a church. It might be also the same as the brotherhood, mga fraternity, o kaya mga Rotary Club. They do good things, but without Christ, without faith, without belief, they cannot please and exalt God. Hindi rin ito isang ecumenical call. Bagkus ay pagkakasundo-sundo ng mga lokal na iglesia na may iisang paninindigan. Hindi porket sinabi na ang iglesia ay dapat magkaisa-isa, lahat na lang kapag sinabing iglesia yan, we can join with them. We can partake with them. We can study with them, reason with them. Not at all. Maybe not even in a single percent na pwede. Kagaya ng dakilang pag-asa, pananampalataya sa ginawa ni Jesus at mga sakramentong iniwan niya. Ito yung hindi natin dapat i-compromise pagdating sa ibang mga iglesia. Maraming nauna sa ating mga iglesia at mga denominasyon na hindi nagkakasundo at tila dinedemonize yung ibang paninindigan at yung ibang mga iglesia. Sa halip na i-persuade sila tungo sa tinatayuan nilang katuruan o mga katotohanan, mga biblikal na kapahayagan, ang ginagawa ay kinukutya. Ang ginagawa ay sinasabihan na ikaw ay galing sa kaaway. I'm sure you have often heard that. Mag-ingat ka dyan. Mag-ingat ka sa Calvinism. Mag-ingat ka sa Reformed Theology. Galing kay Satanas yan. So, sadly, it's happening. But please, for us who claim to know the Scripture, let us not do that to others. Hindi kailanmang mangyayari sa pamamagitan ng pagpipilit, pangtutuya o paninira, makukumbinsi ang isang tao, even yung isang buong iglesia, kung hindi sa pamamagitan lang ng katotohanan ng salita ng Diyos. Alam nyo, yung leon, diba, alam natin, yung king of the jungle. Natatakot talaga lahat ng mga hayop sa leon. Kasi yung kanyang jaw can crush a skull or a bone. But you know what? The same jaw of the lion carefully carries her cub into safety. Kahit napakalakas ng leon, very gently, she can carry yung mga anak niya na maliliit pa. Ang pag-ibig natin, may pagkakataon na hindi ang katotohanan ng salita ang naririnig sa atin, kung hindi yung
paraan ng pagpapahayag natin. How rude we are, how gaano tayo kapilosopo, no? Pero dapat yung pag-ibig sa atin ang nakikita, ang pagkakaisa natin, ang pagiging iisa. Yun ang dapat unang nakikita sa isang mananampalataya, sa isang kasapi ng isang iglesia na mayroong tunay na pagkakakilanlan kay Kristo. Ang sabi sa John 13:34, love one another. Sa following verse, ang sabi, by this, people will know that you are my disciple. Yun dapat ang isang pagkakakilanlan din ng mga tagasunod ni Kristo. Kaya bilang hamon sa atin, magbibigay ulit ako ng tatlong challenge. Isa, ingatan ang testimonya at pagkakakilanlan ng inyong iglesia dahil dala-dala ninyo ang pangalan ng Diyos. Dapat maging sensitibo. Pangalawa, sensitibo sa pangangailangan ng mga kapatid sa loob ng iglesia. Not necessarily financial. It can be on other things. Kung may nagkatampuhan, kung may nagkainisan, nagkagalit sa bawat isa sa iglesia, pwede tayong maging tagapamagitan. O kung tayo man yung kasangkot, pwede tayong magpakumbaba at lumapit, makipag-isa sa kanila. Humingi ng patawad. After all, we are creatures of evil things, thoughts, and acts. Ang sabi po ng Panginoon, kung ikaw ay sasamba, makipagsundo ka muna sa iyong nakaalitan bago ka mag-alay. Hindi mo tunay na mabibigyan ng kapurihan. Hindi natin tunay na maluluwalhati ang Diyos kung wala kang pakikiisa, kung wala kang pag-ibig sa kanyang katawan. Kaya yan yung pangalawa, maging sensitibo sa pangangailangan ng iyong kapatid. At yung panghuli, alisin ang ugaling parokyalismo. Alam niyo yung parokyal? Yung parokyanism na bakod ko, ayusin ko. Tapat mo, linis mo. Hindi dapat tayo magkaroon ng kaisipang parokyanismo na nakatingin lamang tayo sa kapakanan ng ating lokal na iglesia. Kailangan nating makialam, makibahagi, makiisa, hindi lang sa loob ng ating simbahan, maging sa mga kapwa natin sa ibang simbahan. Huwag natin alisin ang katotohanan na lahat tayo ay tinawag ng Panginoon upang lumakad sa ayon sa pagkakatawag sa atin. Bago ako magpatapos, alam ng lahat, no? Maliban kay Martin Luther, kilala rin natin si John Calvin, no? Isa siya sa key reformer ng 16th century Reformation. At nung taong 1536 ay naging common household ang pangalan ni Calvin sa halos buong Europa dahil sa pagkakalathala ng kanyang unang aklat na Instituto o Institute of Christian Religion. No? Ito yung first edition niya. Then, at the same year, nung 1536, naglakbay siya papuntang Basel to escape persecution, pero napunta siya sa Geneva, and then, without any plan, siya ay tinawag ng church sa Geneva at naging lecturer siya doon. Within a year, siya ay naging pastor. But after 2 years, siya naman ay pinatalsik.
ng iglesia sa Geneva. Same church who called him is the same church who kicked him out. It was very easy expulsion ang nangyari. He barred Lord's table to the other member of council na hindi niya kinakikitaan ng tunay na katangian ng isang Kristiyano. The following day, he was kicked out. Not the following week, but the following day, siya at si Ferrell ay pinatalsik sa Geneva. And he took refuge sa Strasbourg at doon siya naging pastor. But that's not the end of the story. After 3 years, noong taong 1541, he was once again called by the Geneva Church. Pinahiram lang siya ng Strasbourg doon sa Geneva for 6 months. But eventually, nagpatuloy siya sa Geneva hanggang sa nireforma niya ang Geneva. You see, the same church who can call can also excommunicate and call again. This is a picture of a united church. Pero sana maging katuruan sa atin na hindi porket nagkakaisa tayo, ibig sabihin ito ay tama ang ginagawa natin. We should always convene through the scripture in prayer with the wisdom of the Lord. At paano mangyayari yon? Doon sa dalawa nating sinabi, sa pagpapatatag ng iglesia, sa pamamagitan ng pag-equip sa bawat isa, at sa paghahayo ng ebanghelyo. Church, as we are called by the Lord to be united, to be one in spirit for God's glory, let us edify each other and proclaim the gospel of salvation while we are faithfully anticipating the greatest hope, the return of our Lord and Savior, Jesus Christ. Let us all stand up and pray. Our Father in heaven, truly you are great. Nobody can teach you. Nobody can counsel you. Nobody can help you or even frustrate you with everything that you will. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. At dahil dito, Ikaw ay karapat dapat papurihan at pasalamatan. Itinataas namin, O Diyos, ang iyong dakila at walang hanggang ngalan sa lugar na ito. At nawa, Panginoon, Ikaw ay naluwalhati sa aming kalagitnaan. Muli, O Diyos, ang kapurihan ay sa iyo lamang sa tanging pangalan ni Kristo. Amen. Umupo muna tayo. And we will have